Meron pong tatlong klase ng pag-ibig. Ang una po ay yung pagmamahal na banal o pagmamahal na espiritual. Tinatawag din ito na divine love. Ang pangalawa pong klase ng pag-ibig ay ang pagmamahal sa asawa o yung romantic love. Yung pangatlo pong klase ng pag-ibig ay yung pagmamahal sa pamilya, mga kamag-anak o yung tinatawag na love for family. Ikaw po, alam mo rin po ba ito na meron palang iba't ibang klase ng pag-ibig? Pero pare-parehas po silang pag-ibig. Napaka-importante po na alam po natin kung papaano ito gamitin. Kagaya halimbawa sa romantic love, hindi mo ito pwede gamitin sa iyong anak kasi yon ay para lamang sa iyong asawa. Ang pinaka-importante sa tatlong klase ng pag-ibig na ito ay ang tinatawag na divine love o yung pagmamahal na banal o pagmamahal espiritual. Dahil ang pag-ibig na ito na itinuro ng Diyos ang siyang buhay na walang hanggan. Kapag ka natutunan mo ito, malaki ang pag-asa mo na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa paraiso ng Diyos. Kaya napakahalaga po na mapag-aralan po natin ito at matutunan ang pag-ibig na banal o yung pagmamahal espiritual na tinuro ng Panginoon. Ikaw po, alam mo po ba kung anong klase yung divine love o yung pagmamahal espiritual? Ayon po kay Apostol Pablo, ang pagmamahal espiritual o divine love ay ito. Mababasa po natin sa unang Korinto, kabanatang 13, sa talatang 4 hanggang sumusunod. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang ibig sabihin po niyan, mapagpahinuhod, mabilis ka mapakiusapan o magpatawad pag may nagkakasala sa iyo. Ang ibig sabihin naman ng magandang loob, ibig sabihin kapag ka nagbigay ka sa kapwa, wala ka nang sinasabi na kung ano-ano paman. At ang ibig sabihin naman na nananaghili, hindi ka naiinggit sa ibang mga tao. Kagaya halimbawa, kung ikaw ay pagod, sila hindi ka naiinggit sa ganun. Masaya ka sa ginagawa mo. Hindi nagmamapuri. Ang ibig sabihin naman nun ay hindi ka nagyayabang. Kung meron kang mga achievements sa buhay, ay hindi mo ito ipinagyayabang, kundi proud ka lang sa sarili mo. Hindi ka feeling na mas mataas ka pa kasi sa kapwa mo. Yung feeling na akala mo kung sino ka na, hindi ganon yung pakiramdam. Kundi ano man ang marating mo, lagi ka pa ring down to earth, hindi ka nagmamapuri. Kagaya rin po ng pagpapalalo. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin nun, dapat ganito, dapat ganon. Gusto mo ikaw lagi ang nasusunod. Hindi ka nakikinig sa mga kasama mo. Hindi nayayamot, ang ibig sabihin po nun, kahit na medyo naiinis ka na sa mga kasama mo, nawawala yung yamot mo kasi meron kang pag-ibig na banal o espiritual. Hindi inaalumana ang masama, hindi nakikigalak sa kalikuan, ayaw mo ng mga masasamang mga gawain. Pero gustong-gusto mo naman na mga gawang mga kabutihan. Lahat ay binabata, ibig sabihin lahat ay kinakaya mo, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, hindi ka nawawalan ng pag-asa, lahat ay tinitiis. Pagka meron kang pag-ibig espiritual o pag-ibig na banal, ikaw ay matiisin kagaya ng ginawa ng mga alagad ng Diyos, ng mga apostol at maging ng Panginoong Hesus. Yan po ang pinakakahulugan ng pag-ibig na banal, pag-ibig na espiritual o yung tinatawag po na divine love. Na kapag ka nagagawa mo ito ay malaking bagay po ito para sa iyong kaligtasan. Ikaw po, nagagawa mo na po ba ngayon yung mga nabanggit ko po kanina? Kung oo ang sagot mo, ibig sabihin po ay meron ka na pong pag-ibig na banal o pag-ibig na espiritual. Kung wala pa, ay pwede mo po yung matutunan. Kinakailangan mo lang na mas makinig ka pa ng mga aral ng Diyos. At palagi mo itong practicein sa buhay mo. Hanggang sa unti-unti, matutunan mo, masasanay ka na, at madali na lang sa'yo na gawin ang itong pag-ibig na itinuro ng Diyos. Kagaya nga nung minsan, hindi po ba, meron nagtanong sa Panginoong Hesus kung papaano daw siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ng Panginoong Hesus, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili.
Ikaw po, gusto mo rin po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng chance na madala sa paraiso ng Diyos sa langit pagdating ng araw? Kung oo po ang sagot mo, ay kinakailangang praktisin na po natin ito habang malakas pa po tayo at habang nabubuhay pa po tayo. Oo, hindi po ito madali. Maaring palagi tayong mag-fail sa pag-try natin ito. Pero paulit-ulit lang nating subukan hanggang sa masanay at matuto na po tayo. Tandaan po natin ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan. Kaya gawin po natin ang lahat ng paraan na makakaya natin para magkaroon po tayo nun sa tulong po at awa ng Diyos. Ngayong nalaman niyo po yung mga impormasyong ito ay huwag po ninyong kakalimutan na i-share ang video na ito para makatulong din po tayo sa iba. Katulad ko rin po nung malaman ko po yung mga impormasyong ito ay sinishare ko rin po sa inyo bilang pagmamalasakit. Maring para po sa atin simple lang yung pagpindot. Pero para po sa mga makakapanood po nito ay malaking bagay po ito para sa kanila. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito ay pwede po ninyo akong i-follow para updated po kayo sa mga bagong video na gagawin ko na katulad po nito.